Hello mga kaiklabo, ito na nga yung ating inaabangan na panbisaya. At baka magustuhan mo nga itong recipe ko, tara at panoorin mo na. Ito nga yung mga ingredients ng ating panbisaya. So meron nga itong 2 cups na all-purpose flour. Nilagay ko na nga yung 1/2 cup na brown sugar at saka yung 1 cup na bread flour. Pagkatapos nga nilagay ko na rin itong ating 1 cup na coconut milk. Is-set aside muna natin to. At para nga sa tatlong ingredients na to, ito nga yung ating 1 tablespoon na yeast, 2 tablespoon na brown sugar o light brown sugar, 2 tablespoon na water. Take note nga pala is warm water pala yung nilagay ko dito. At after nga nito, pagsasamahin na nga natin dun sa nauna natin ginawang mixture. At dito natin ilalagay yung ating yeast na mixture. At after nga natin mailagay yung ating yeast mixture, kailangan natin to halu-haluin. Then, tsaka natin ilalagay yung ating salt. Bali, 1/2 teaspoon na salt yung nilagay ko dito. Noong una nga, nag-iisip ako na manu-manuhin na lang sana to. Pero naisip ko na kailangan ko kasi magmadali at gawin na kaagad to. Kaya gumamit na lang ako ng electric mixer. At kung nagbabalak ka talagang mag-try nito, pwede nyo talaga itong manu-manuhin. Kasi nga, konti lang naman yung nilagay nating ingredients dito. Kaya hindi naman masakit sa kamay ito pag minano-mano natin. At na-notice ko nga na medyo dry yung ating mixture. Kaya naglagay ako dito ng 1 cup na coconut milk pa. Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko na lang dito yung mga tamang recipe ng ating panbisaya. At depende na nga rin yan sa inyo kasi may mga tao talaga na mahilig sa matitigas sa tinapay. Ako naman kasi mas gusto ko na medyo malambot yung pagkagawa ko ng bread. At kapag nga na-notice na ninyo na medyo smooth na yung ating dough dito, kunin lang natin to at i-transfer lang natin to sa ating mixing bowl. Bali, by the way, yung mixing bowl palalagyan nyo ng konting oil yan. At bago nga natin ilagay yung dough dyan, para naman hindi dumikit yung ating dough kapag double size na siya. I-pour mo muna siya na parang bilog, yung katulad nito. Tapos takpan lang natin to ng tela at i-rest natin to ng 1 hour. At after 1 hour nga, ganito na kalaki yung ating dough. Medyo nag-double size na nga yung ating dough dito. Dito nga, kailangan natin ito masamasahin sandali at lagyan ng konting flour. Importante talaga na masamasahin muna natin to at bago nga natin to i-slice. Dito naman sa pag-slice natin ng dough, depende na nga rin sa inyo yan kung gusto niyo ng malaki at maliit. Since ako kasi medyo kapako na rin yung size ng gusto ko, kaya ganitong size lang na ginawa ko. At pagkatapos nga natin mahulma yung ating dough, i-rest ulit natin to ng another 1 hour para mag-double size yung ating dough. Tingnan niyo, di ba nag-double size na nga yung ating dough dyan. At ready na nga to i-bake. Pwede rin niyo tong i-brush ng coconut oil bago ninyo i-bake. Pagdating naman sa temperature ng aking oven, naka-preheat ako dito ng 170 degrees Celsius. Tapos biniko lang siya ng mga 30 to 35 minutes, depende nga yan. Mas golden brown, mas maganda tignan yung ating bread, diba? At dito nga, pagkakuha ko nga ng bread, binabrush ko nga to ng unsalted butter. Optional lang naman to kung gusto niyo i-brush ng butter. Pwede rin namang hindi. Pero ako kasi mas gusto ko na medyo makinis at saka shiny yung ating bread. Kaya binarush ko siya ng butter. Basta hindi lahat pare-parehas ng version ng panbisaya. Pero since pangkain lang namin dito, mas gusto ko syempre medyo masarap, diba? Ang kinaganda nga dito sa ating panbisaya, napakadali lang talaga gawin at kayang-kaya rin ninyo to. Tapos kapag niluluto nga natin to sa ating oven, super bango nito pagka paluto na yung ating bread na panbisaya. At ito na nga yung ating panbisaya bread. At kung nagustuhan mo nga to, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Wow, ang yummy naman ito.